Sa mga kapatid po natin sa UEC Sigbae at yun din po sa mga taong maaabot po ng mensaheng ito, ay isa pong magandang umaga at pagpala po sa inyong lahat. Buong mundo, buong Pilipinas po, lahat po tayo ngayon ay nakakaranas po ng global crisis. Dalawang linggo na po ang nakakalipas nang inanunsyo po ng ating Pangulong Duterte ang national emergency hanggang sa magpatupad po ng enhanced community quarantine sa buong Luzon. Una po ay sa Metro Manila, pagkatapos po ay nag-lockdown rin po ang mga karatig syudad at probinsya po, dahil po ito sa patuloy na pagtaas ng kaso ng NCOV-19 dito po sa ating bansa. At kasabay po ito ang pag-anunsyo ng community distancing, which is wala na po talagang lalabas ng bahay para po wala na pong mahawa. At kasabay din po ito ang pag-shutdown ng maraming kumpanya. At sa ngayon po, lahat po ng workers po dito sa ating bansa ay wala pong trabaho ngayon, mapa-private or mapa-public po. Talaga pong shutdown po ang trabaho, wala pong pasok po lahat ngayon, maliban po dun sa mga frontliners po natin. So sa ngayon po ay bagsak po ang ating ekonomiya. Yung mga tao po ngayon nagpapanik, natatakot at umaasa sa anunsyo po ng ating gobyerno at naghihintay po kung ano po yung mga masusunod pa pong mangyayari. Krisis pong ito na ating nararanasan po ngayon. Pero ano po ba yung nais iparating ng Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng nangyayari po sa ating paligid? And I want to share with you this message of the Lord entitled God Heal Our Land. Sabi po dito, the Lord is always in the midst of us, even in our critical situation. The Lord is with us. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 7, verse 13 to 14, sabi po dito, when I shut up the heaven so that there's no rain or command to devour the land or send a plague among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Sabi po dito, how the world respond to this critical situation happened right now. So which is novel coronavirus and COVID-19 na naranasan po natin ngayon, a pandemic, naranasan po na nalasa po ng buhay sa buong mundo. So ano po ba dapat yung maging respond natin bilang Kristiyano o hindi man po Kristiyano? Ano po yung maging respond po ng buong mundo sa ganitong sitwasyon po ang nangyayari sa atin ngayon? Number 1, 3 bagay po na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Mabilis lang po, 3 bagay na gusto ko lang pong ibahagi sa inyo. Number 1, humble ourselves before God. Verse 14a. So napakahalaga na tayo ay nagpapakumbaba sa harap ng ating Diyos. So malayo na po ang narating ng tao, malawak na ang kalaman ng tao, and because of that, we have an ego. Nagkakaroon po ng ego na tayo na po mismo ang nakakaalam o nakakakuha ng solusyon at gumagawa nito. And yet hindi natin alam o hindi natin naaalala na mayroon palang Diyos. So kaya ang iba po sa atin nagpapanik, naguguluhan. Ang iba po sa atin natatakot because they don't know na may Diyos na magliligtas po sa kanila. Siyang nakakaalam ng lahat. Ang importante lang po sa ngayon ay magpakumbaba po tayo sa harap ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa James chapter 4 verse 1, humble yourself before God and He will lift you up. Wala po tayong ibang maasahan kundi po ang Diyos natin sa mga oras na ito, sa mga gantong bagay na nangyayari po sa ating mundo. And ang nais po ng Diyos, sa kanyang mga salita, na tayo po mismo ay magpakumbaba sa kanyang harapan. Pangalawang bagay po, pray and seek God. Verse 14b. Sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 3, you will seek me and find me when you seek with all your heart. So kailangan po, sa mga panahon pong ito, kailangan po
sa Diyos po tayo lumapit. Sa Diyos po tayo manalangin, hanapin po natin ang kalooban ng ating Panginoon. We need to do is to pray, hanapin ang presensya ng Panginoon. So paano po ba? So read His Word, sa mga salita po niya, basahin po natin yung mga pangako niya, and wag na po tayo po mga Kristiyano, wag na po tayong magtaka kung bakit po nangyayari ang mga bagay na ito, dahil nasusulat man po ito sa kanyang salita na lahat ng mga senyales na ito ay nagsasabi na siya ay malapit ng dumating. So this time, all we need to do is to pray and seek God with all our heart. So number 3, pangatlong bagay po, turn from our wicked ways, verse 14c. So isang bagay po, bakit nangyayari po ito sa atin? Dahil ginigising tayong lahat ng ating Panginoon. So masama na po ang ginagawa ng tao. Ang nais ng Diyos ay magbalik loob tayo sa Kanya. He is justice and faithful to forgive our sin. So tawagin lang po natin siya at humingi ng kapatawaran. Yun po ang nais ng Diyos kung bakit po nangyayari ang mga bagay na ito. Sabi po sa John 3:16, nang siya ay napunta po dito sa lupa, ang kanyang misyon ay iligtas ang sanlibutan. Diba? To those who believe in Him, ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. And gayon din po, yun ang nais niya, na nangyayari ang mga bagay na ito para gisingin ang mundo, magbalik loob sa Diyos, tumalikod sa mga gawang masama. At yun po ang salita ng ating Diyos sa umagang ito. Sabi po dito sa pangpas na panalita, sabi po sa kanyang mga salita, doon po sa mismo po sa verse na binasa po natin, nandun po yung kanyang pangako, nandun po yung kanyang good news kung gagawin po natin ito, at ito po yung magiging response po natin sa mga pangyayaring ito. Sabi po niya, if my people humble themselves, pray, seek my face, turn from their wicked ways, I will hear, I will forgive, I will heal their land. Good morning po sa ating lahat. God bless po.